may mga tao na pilit kaming pinaggugulo, ganyan. Pero hindi. Kasi mas magaling pa kayo sa amin eh. Kami nagkakaunawaan, tapos kayo, isip kayo ng isip. Kami yung nagkakakilala at nagkakaintindihan kami yung mga nagkakasama. Kayo nanonood lang kayo. Kung ano yung napapanood nyo, yun na lang yung... Yun na lang. Hindi yung... Ang dami yung nasisita. Parang ano, parang contest ba? Yung parang kayo yung nagja-judge. Ang dami. Sa isang live nga na ginanap ni Mr. Dindo Caraig ay naglabas siya ng kanyang saloobin patungkol sa mga issue na patuloy na ginagawa at kinikreate ng ilan sa mga bashers / supporters di umano nitong si Mr. Dindo Caraig. So, inamin niya po sa kanyang live na sobrang affected po siya sa lahat ng mga naririnig at sa lahat ng mga nalalaman niya, lalo-lalo na po sa mga bagay na hindi naman or wala namang katotohanan. So, dahil dito naglabas po siya ng kanyang saloobin, naglabas siya ng kanyang damdamin patungkol sa mga bagay na ito na talagang it really affects pati po yung kanyang health. Inamin niya po sa publiko na may mga influencers na tumawag at bumansin sa kanyang kalagayan ngayon na malayong malayo sa kanyang itsura noon. So, ito po yung kanyang statement, panoorin natin. Bakit ganyan ngayon ang itsura mo? Ang pangit-pangit mo, ang payat-payat mo, ang initib mo, hindi ka nag-aasikaso sa sarili mo. Nahihiya ako kasi hindi ko alam bakit ganun. Bakit? Kaya sabi ko, napakabayaan ko ng sarili ko. Masyado kong ini-stress ang sarili ko. Pero okay lang yan. Ang importante, mahal ko si Annalyn. Yun ang importante. Base po sa kanyang live na pumapayat siya, lumalaglag ang kanyang katawan at naapektuhan or nagde-deteriorate yung kanyang health hindi dahil kay Annalyn. Pero nilinaw niya na ito po ay isa sa mga biggest reason kung bakit po nagiging ganito yung tsura niya ngayon, parang pumapayat siya at lumalaglag yung kanyang katawan dahil nga po sa mga hindi niya makain at hindi niya talaga matanggap na mga salitang naririnig coming from those bashers na ginagawan sila ng issue. Sabi niya po sa kanyang live, wala po silang issue ni Annalyn, ni Joban at nung kung sino mang influencer. Panoorin pa natin ito. Opo guys, minsan kasi tulad niya, kumakain naman ako, pero minsan kakain ng konti, pag may busog na ako. Dahil siguro sa daming din siguro na problema. Mga isipin, ano naman eh, parang yung mga isipin, kasi minsan advance ako mag-isip. Nag-isip kasi ako ng mga negative. Base po sa pag-aaral, isa sa pinakamalaking factor kung bakit nangangayayat ang isang tao, nagkakasakit ang isang tao dahil sa stress. Dahil po minsan nagkakaroon tayo ng mental breakdown or nagkakaroon tayo ng problema at sa sobrang pag-iisip na apektuhan pati yung looks natin, pati yung kung paano tayo normal na nabubuhay. Ganun ang nararamdaman ngayon ni Dindo Caraig, which is really normal sa isang influencer or sa isang sikat na influencer kasi aminin mat natin o hindi, maingay na po ang pangalan ni Dindo Caraig sa buong social media platform. Ganon din naman sa mga telebisyon, nabibigyan na siya ng konting mga guesting at mga interview na bagay na nakakatulong po para ma-boost yung kanyang career. Kasi alam natin na hindi lang po siya pwedeng habang buhay maging social media influencer. Pwede rin po siyang pumasok sa mundo ng mga singers, 'di ba? Kasi may talent po siya. So, sa pagpapatuloy niya pa, panoorin pa natin 'to. Sabi ko, nanday ko lang yung oo. Oo, nanday. Oo. Talagang susunggaban mo yan pag nagawa na siya. Oo. Kinikilig. Eh, nung mga panahon wala ako dito sa Maynila. Oh. Tuwang-tuwa ako nung panahon wala ka sa Maynila. Baka lang tulala. Sabi na doon kasi, yung buto na gagawin yung rehab. Pero sa kanyang live ay isa sa mga nagbibigay ng drive, nagbibigay po ng parang encouragement dito kay Dindo Caraig na magpatuloy dito po sa kanyang ginagawa. Ipinoint out niya na si Annalyn ang siyang nagbibigay ng parang motivation sa kanya to continue dun sa journey na meron siya ngayon. So talagang yung kanyang respeto at pagmamahal dito kay Annalyn it will grow more and more kasi there are times kasi na talagang inaamin niya na sobrang nalulungkot siya pag di sila magkasama ni Annalyn at may mga pagkakataon na tutulala siya sa pag-iisip patungkol sa kanilang relasyon. And then ito pa po, let's continue. Hindi naman hirap na, ang dami daw, tapos parang mapapansin na daw, titig ka doon. Tapos kinakalma ko ang sarili ko maging professional. Nakakakaba pala pag nasa harap ka, nasa harap mo siya. Kasi ang lapit-lapit na nandito ako sa stage. Hindi ko alam kung guwapo ba ako dito sa itsura ko, ano ba, kasi tinititigan niya ako eh. Hindi ko alam na baka mamaya may dumi na ako sa
mukha. Baka mamaya, hindi na nagustuhan ang ano ko. Simple lang ako. Pero nandun sa kaya sabi ko, kailangan kinakabahan ako. Lalo nung kumanta ako, kinakabahan. Kasi ang paborito niya kasi kinakanta ko pag ako'y believe. Yan, gano'n. Believe ng, ayun na, do you believe? Kasi yung laging most request niya sa akin. Kaya yun lagi yung kinakanta. Kaya pala guys, kahit matutulog na kami, ang huling sasagot dito, yung kantang yun, parang do you believe? Lagi ng ganun. Nakakasawa na guys. Inamin ni Dindo na sa tuwing nakikita at na parang nakikita niya si Miss Analing na nakatitig sa kanya, lalo-lalo na po during the awards night, talagang kakaiba yung kanya mga nararamdaman. Sa aking obserbasyon, parang si Analing na lang talaga yung nagbibigay ng kaligayahan or nagbibigay ng parang parang inspirasyon dito kay Mr. Dindo Caraig to continue. Kasi nakita natin yung kanilang samahan, at the same time, may mga nasimulan na sila na talagang nagpapasaya sa maraming tao eh. And sana po dapat si Mr. Dindo Caraig bilang payo sa kanya, dahil according po dun sa kanyang last live, sinabi niya na included siya or meron silang mga GC na kasama siya, no, kasama sila Analing at kasama din po si Mr. Joban, na minsan nakakabasa siya ng mga statement ng ilan sa or ang mga chat ng kanya mga fans na hindi niya nagugustuhan. So bilang isang social media influencer, hindi naman po talaga masama na magkasama ka dun sa na yun, sa GC na yun. Pero much better i-deadmahin mo na lang lahat ng mga bashers na talagang sumisira sa'yo, kasi you are already a public figure. So, part ka na rin talaga ng social media world. So, hindi na po talaga maiiwasan na ikaw ay makakadinig ng mga bashing, makakarinig ng mga criticism galing mismo sa mga na sinasabi nilang sila ay supporters, pero base po sa mga lumalabas sa bibig nila, puro paninira at puro panggugulo. So bilang isang social media influencer, dapat masanay na si Mr. Dindo Caraig sa mga ganyang klase ng tao, dahil kapag mas nakilala pa siya ng gusto kasama ni Analing, ay mas titindi pa ang mga bashers, dahil ganyan po ang sistema ng mundo. Talagang meron tinatawag na crab mentality. Once na nakikita kang umaangat, pilit kang ibinabagsak. Kaya naman para kay Dindo Caraig, kailangan niyang magpakatatag, lalong-lalo na kapag pumasok na sila sa isang seryosong relasyon nitong si Analing, dahil mas dadami pa at mas dadami ang mga gustong sumira, kasi hindi pa nga nabubuo yung totoo talagang at seryosong relasyon nilang dalawa, ay may mga nagtatangka na nga sirain ito. Kaya naman bilang isang social media influencer na talagang bilad sa social media yung kanilang buhay, kailangan mas masanay na sila at mas tumatag pa sila. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.